Bago pumasok ang buwan ng Abril, last week ng March ay naging laman ng balita sa radyo, sa telebisyon at maging sa social media ang pagtama ng lindol sa Bangkok, Thailand na nagsimula sa Myanmar. At nakita natin na maraming gusali ang nawasak, maraming buhay ang kinitil nito, marami sa mga tao doon ay nawala ng ilang pangkabuhayan at nakita natin ang naging epekto nito sa kanilang bansa. At hindi lang naman sa kanila. Dito rin sa Pilipinas ay ang pagputok ng Bulkang Kanlaon. At makikita natin na yung mga pangyayaring ito ay hindi na bago at nagpapaulit-ulit na lang maging sa kasaysayan. Merong malaking trahedyang nangyayari, merong maliit lang. Pero anumang yon ay may tanong na lumilitaw sa mga ganyang sitwasyon. Ang tanong ay, nasaan ang Diyos sa mga ganitong pangyayari? Isang tanong na madalas ay maririnig natin, lalo na sa mga hindi nakakaunawa at nakakakilala sa pagkasoberano ng Diyos. Sa panahon ng kapighatian at mga sakuna ay lumilitaw ang malalalim na tanong tungkol sa pagkilos o sa pag-iral ng Diyos. At sa gitna ng maraming taong nalilito, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng mas malinaw na kasagutan kung bakit merong mga pangyayaring nagaganap na alam natin na hindi maarok ng kaisipan ng marami at maging tayo. At ayan ay isang pagpapatunay lamang na sa kabila ng lahat ng yan ay merong isang matalinong nagkokontrol sa likod ng mga pangyayari na yan. Lalo na dito sa aklat ng Panaghoy o sa Lamentations sa binasa natin, kung saan ang tao ng Diyos ay humaharap sa pagkawasak ng Jerusalem. Ngunit sa gitna ng kanyang panaghoy, sa gitna ng kanyang sakit na nararamdaman ay bumanggit siya ng pag-asa sa pagkasoberano ng Diyos. Kanina nabasa natin yung verses 31 hanggang 40. Ngayon ay babasahin natin yung pinakang main text natin dito sa Lamentations chapter 3, verse 37 to 38. Kaya tayo po ay tumayo at muli nating basahin yung ating passage. Lamentations chapter 3, verse 37 hanggang 38. Verse 37, Who has spoken and it came to pass unless the Lord has commanded it? It is not from the mouth of the Most High that good and bad come. Yan po ang salita ng Diyos. Makakaupo na po tayong lahat. Ang Lamentations o ang Panaghoy chapter 3 ay bahagi. Nasa kalagitnaan siya ng pagdadalamhati ni Propeta Jeremiah. Maraming scholar na nagsasabi na ito ay sinulat ni Propeta Jeremiah matapos niyang makita ang pagkawasak ng Jerusalem. At sa gitna ng pagdurusa ng bayan ng Diyos, ipinakita niya ang isang dakilang katotohanan. Sinabi niya doon sa binasa natin na walang anumang pangyayari na hindi pinahintulutan ng Diyos. Sa mga nakaraang pangangaral natin panghapon, nakita natin kung paano ang Diyos ay kumikilos sa iba't ibang paraan na hindi na maisip ng maraming tao, kung paano siya kumikilos maging sa panahon ng mabuti o sa panahon ng karamdaman. At ang kabanatang ito ay isang personal na panalangin at pagsisiyasat sa kabutihan at kalooban ng Diyos. Pero sa kontekstong ito, ang iglesia bilang katawang espiritual ito ay paanyaya sa atin bilang mga mananampalataya na sumalig o sumandal sa kalooban ng Diyos. Sa kabila man niya ng trahedyang nararanasan o maging sa katagumpayang natatamasa ng mga mananampalataya. At ang mga talatang ito ay nagpapaalala lamang na lahat ng bagay, mabuti man o hindi mabuti, ay galing sa kataas-taasang Diyos. Isang katuruan na maging ang maraming Kristiyano ay hirap na hirap lunukin ang pagkasoberano ng Diyos at ng human responsibility. Isa ito sa mga doktrinang tinatanggihan ng marami sapagkat iniisip nila na pag sinabing God's sovereignty, ang iniisip lang nila ay mga karanasang pabor para sa marami at magandang karanasan at doon lamang nila nasasabing ito ay pagkilos ng Diyos na soberano. Pero sa talatang nabasa natin, ipinakita ni Propeta Jeremiah na maging yung mga hindi mabuting karanasan ay may pahintulot mula sa Diyos. At bilang isang iglesia, ito ay nagbibigay sa atin ng malinaw na hamon, ngunit hindi ito nagbibigay ng lisensya ng kasamaan, kundi nagpapahayag lamang ng kabuuang pagkontrol ng Diyos sa lahat ng pangyayari. Kaya sa loob ng iglesia,
ang bawat miyembro ay tinatawag na tumugon sa soberanong ito sa pamamagitan ng pagsunod, pananampalataya at pag-asa sa Diyos na soberano. At gusto ko kayong dalhin sa mensahe natin ngayong hapon that the Christian experience, whether one of solace or anguish, is governed by the sovereign God. Ang Kristiyanong karanasan, maging isang kaaliwan o dalamhati, ay pinamamahalaan ng soberanong Diyos. Ang Kristiyanong karanasan, maging isang kaaliwan, kasiyahan o dalamhati, sakit o pait, ay pinamamahalaan, kinokontrol, pinangungunahan ng soberanong Diyos. Sinasabi lamang nito na ang lahat ng nangyayari ay bahagi ng plano ng Diyos. Walang aksidente, walang nagkataon lang. Lahat ng nangyayari, mabuti man o masama, lalo na sa mga mananampalataya, ay nasa ilalim ng pamamahala ng soberanong Diyos. At sa kasaysayan ng Israel at ng Iglesia, ang turo ng soberanya ng Diyos ay nagpapalakas ng loob sa mga mananampalataya. Nakita natin si Propeta Jeremiah na sa gitna ng kanyang dalamhati ay bumigkas siya ng pag-asa na pwede nating matutunan bilang isang iglesia. Dalawang bagay na katotohanan na pwede nating pagnilayan sa gitna ng kalungkutan o maging sa gitna man ng tagumpay ng mga mananampalataya. Dito ay may dalawang katotohanan na malinaw tayo makikita at pwede natin panghawakan sa ilalim ng soberanong Diyos. Una, God ordains both the calamity and the comfort. And number two, God decrees both the hardship and the hope. God ordains both the calamity and the comfort. And number two, God decrees both the hardship and the hope. Tinakda ng Diyos ang kapahamakan, mga kalamidad na yan, at ang kaaliwan. At itinakda din ng Diyos, kapwa ang paghihirap at ang pag-asa. Yan dalawang bagay na makikita natin sa teksto natin, dalawang katotohanan na pwede natin panghawakan kung tayo man ay dumadaan, nakakaranas ng mga bagay na ito. Ngayon tingnan natin yung una, that God ordains both the calamity and the comfort. Dito sa verse 37, makikita natin na ang soberanong kautusan ng Diyos ay nagbibigay ng assurance or ini-ensure nito yung mga mananampalataya na walang nangyayari sa kanila na labas sa kalooban ng Diyos. Ano mang nangyayari sa isang mananampalataya, hindi yan labas sa pamamahala at sa kalooban ng Diyos. Isa sa pinakamatibay at pinakamahirap na tanggapin na katotohanan sa Biblia ay ang ganap na soberanya ng Diyos sa lahat ng bagay. Mabuti man o masakit na mga pangyayari o mga karanasan. Pero sa talatang ito, si Propeta Jeremiah ay hindi lamang umiiyak dahil sa kalagayan ng Juda. Siya ay nagpapahayag ng isang theological truth. Walang nangyayari sa mundo na hindi inutos o pinahintulutan ng Diyos. Mahirap itong lunukin. Mahirap itong tanggapin, lalo na kung ikaw ay nandun sa sitwasyon na nakikita mo na parang hindi kumikilos ang Diyos. Pero dito makikita natin sa Jeremiah, sa gitna ng kanyang pagdadalamhati ay nagpahayag siya ng mga katotohanan na walang nangyayari maging sa panahon nila ang labas o hindi pinahintulutan ng Diyos. Alam niyo yung tanong dun sa verse 37, ito ay isang rhetorical. Sabi doon, sino ang makapagsasabi na may isang bagay na mangyayari kung hindi ito inutos ng Panginoon? Ibig sabihin, anumang bagay na nagaganap, hindi lamang yung mabuti, kundi maging masama sa ating mga karanasan, andyan ang mga disasters, andyan yung mga pagkawala ng mga mahal natin sa buhay, yung mga afflictions na nararanasan natin ay hindi aksidente. Hindi pagkukulang ng Diyos, kundi bahagi ng kanyang soberanong plano. Higit na mataas ang kaisipan ng Diyos sa ating mga limitadong kaisipan. Kaya pag may nangyayaring hindi maganda sa atin, ang madalas na iniisip ng mga mananampalataya, pinabayaan ako ng Diyos. Wala ang Diyos sa kalagitnaan ng mga pagdadalamhati ko. Wala ang Diyos sa panahon na ako ay nahihirapan. Ganyan ang natural na response ng taong walang pananampalataya sa Diyos. At maging ang mga mananampalataya minsan ay pinanghihinaan ng loob pagdating sa panahon na sila ay dumadaan sa mga hindi magagandang karanasan. Pero ang totoo niyan, hindi ito lumalampas sa pagkontrol at pamamahala ng Diyos. Hindi nagkukulang ang Diyos sa mga panahon na tayo ay dumadaan sa mga hindi mabuting o mabubuting mga karanasan. At sa konteksto ng Lamentations, ang Juda ay nagdurusa
Mula dun sa pagkawasak ng Jerusalem, nakaranas sila ng gutom, kahihiyan, dahil alam naman natin na ang bansang Israel ay sinasamahan ng Diyos. Ngunit isang kahihiyan ito na sila ay laging nasasakop sila, natatalo sila sa digmaan. Isa itong kahihiyan para sa kanila. Nakaranas sila na sila ay alipinin ng ibang mga lahi. Napakahirap isipin na lahat ng mga bagay na ito ay hindi lamang basta nangyari, kundi ito ay bahagi ng utos ng Diyos. Pero ito yung lakas ng pananampalataya ni Propeta Jeremiah na kahit yung mga paghihirap ay hindi lagpas sa kapangyarihan ng Diyos. Walang anumang pangyayari, maliit man o malaki, ang pwedeng makalampas sa mata ng soberanong Diyos. Yan yung sinasabi ni Propeta Jeremiah. Pero ang tanong natin, kung hindi galing sa Diyos ang mga bagay na ito, ano ang iniisip na alternatibo ng mga tao? Ano ang iniisip nilang alternative kung hindi galing sa Diyos yun? Ang una nilang iisipin ng ang mundo ay pinapatakbo ng random na mga pagkakataon. Nagkataon lang yan, kaya talaga, nangyayari talaga yan. Natapat lang sa'yo. O hindi naman kaya isang alternatibo ay pamamahala ng mundo sa pamamagitan ng mga malulupit na tao o mga tagapanguna. At isa pang mga alternatibo ng tao ay yung swerte at malas. Pagka ikaw ay dinapuan ng hindi mabuti, malas ka. Pero pagka naman pabor sa'yo ang mga pangyayari ay swerte. Yan ang mga alternatibo na iniisip ng mga makasalanang tao. Yan ang kanilang panagot sa mga nararanasan nila. Ngunit bilang mga mananampalataya, ang Biblia, ang salita ng Diyos ay may malinaw na sagot sa mga panahon na ang bawat mananampalataya o ang bayan ng Diyos ay dumadaan sa mga mabuti o hindi man magandang mga karanasan. Kung alam natin ang Diyos ay soberano, kahit sa kapahamakan, alam din nating may layunin ang mga pangyayaring nararanasan ng mga tao niya. Ang Diyos ay hindi isang passive observer. Siya ay aktibong nangangasiwa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang karunungan at kabutihan. Kaya sa gitna ng kalamidad, pwede nating sabihin na hindi ko man alam kung bakit nangyayari ito, pero alam kong hindi ito aksidente. Ito'y pinahintulutan ng Diyos sapagkat para sa layunin na hindi ko man lubos na maunawaan sa ngayon, ay para rin sa aking kabutihan. Ganyan-ganyan yung sinabi ni Thomas Watson, isang Puritan theologian. Sabi niya doon, God is to be trusted when His providence seems to run contrary to His promise. Ibig sabihin, kahit yung mga nangyayari ay tila taliwas sa iniisip nating kabutihan ng Diyos, maaari pa rin natin pagkatiwalaan ang kanyang kamay. Sapagkat hindi natin kailangang maunawaan ang lahat bago tayo magtiwala sa Kanya. At yan ang problema ng maraming tao. Pinipilit nilang unawain ang Diyos bago magtiwala sa Diyos. Pinipilit nilang isaksak sa limitado nilang kaisipan ang pagka-Diyos ng soberanong Diyos para magtiwala sa Kanya. Kaya isang aral ito sa atin, trust God's sovereign hand even when your heart can't understand His mysterious purposes. Pagtiwalaan mo ang kamay ng Diyos, kahit hindi mo nauunawaan ang kanyang mahiwagang layunin, yan ang pananampalataya. Yan ang pananampalataya. At ito ay maraming aplikasyon sa atin. Kapag dumadaan ka sa trahedya, pagkamatay o pagkawala ng mahal sa buhay, pagkawala ng trabaho, matinding karamdaman, mga dumating sa'yo na hindi mo inaasahan, ang unang tanong ay hindi bakit ako, kundi ang tanong ay paano ako magtitiwala sa Diyos sa kalagitnaan ng mga pangyayaring ito. Ito dapat yung tugon ng isang taong merong pagtitiwala sa soberanong Diyos. Sapagkat merong sagot. Ang Diyos na nagpadala ng kapighatian ay siya ring nagbibigay ng kaaliwan. Yan ang sagot ng Ebanghelyo. Yan ang sagot ng salita ng Diyos. Hindi siya Diyos na natutulog. Hindi siya Diyos na nagpapabaya. At sa kanyang kamay, walang hirap ang nasasayang. Tandaan natin bilang mga mananampalataya, sa Diyos ay walang hirap na hindi nasasayang. Kung ang Diyos ang may kapamahalaan, tiyak nating masasandalan ang kanyang buong plano. At kung titingnan natin yan, ang kapangyarihan na yan ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi siya nadadala ng damdamin.
Hindi siya nasusuhulan ng panalangin. Kaya't meron tayong matibay na pananampalataya sa bawat pagsubok dahil alam nating ang Diyos ay may plano sa kabila ng hindi natin naiintindihan yung mga pangyayari. Kaya isa itong hamon sa atin. Hinahamon tayo nito na itakwil ang kasinungalingan na ang pagdurusa ay nangangahulugan ng pag-iwan ng Diyos. Maaring ito'y anyo ng malapit na presensya ng Diyos na hindi mo agad namamalayan. Reject the lie that pain means abandonment. It may be divine nearness in disguise. Maaring ito ay presensya ng Diyos upang mapalapit ka sa kanyang mga plano. Kaya sa mga hamon na yan ay magtiwala ka sa mga kautusan ng Diyos. Magpahinga ka sa katotohanan na ang Diyos ay soberano sa kabila ng hindi mo maintindihan o maunawaan yung mga nangyayari. Kapag may nangyaring hindi inaasahan, ang unang hakbang ay hindi panik, kundi pananalig. Huwag tayong padala sa what ifs, kundi what God's will. Ano yung kalooban ng Diyos dito? Ano yung plano ng Diyos dito? Alam nyo, si Caleb Palanya ay isa sa naging pinakabatang membro ng Reformed Baptist Church of Malabon, kila Pastor Eli. At siya ay dumaan sa chemo at nitong Abril lang ay kinuha na siya ng Panginoon. Kapatid natin ito sa pananampalataya. At gusto kong sabihin yung kanyang conversion testimony. Ito yung sabi niya. Dahil sa patuloy kong pagkakilala sa Diyos, nalaman kong siya ay makapangyarihan at lahat ng mga bagay sa mundo, masama o mabuti, ay nangyayari ayon sa kanyang kalooban. Nabago ang isip ko pagdating sa hirap na pinagdadaanan ko. Yung tanong sa isip ko kung bakit meron akong sakit ay naging pagtitiwala sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Isang bata sa pananampalataya, pero ito yung laman ng pananampalataya niya. Hindi mo kayang basagin yung ganitong klase ng pananampalataya sa soberanong Diyos. Sa kabila ng kanyang karamdaman, nakita niya ang kabutihan at kagandahan ng Diyos. Isa itong paalala sa atin na hindi man magbuti, hindi man maganda yung nararanasan natin, pwede natin pagkatiwalaan ang Diyos. Hindi natin kailangan makita ang buong larawan para magtiwala. Ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan yung kanyang patutuo. Hindi natin kailangan makita ang buong larawan para magtiwala. Sa halip, magpahinga tayo sa katotohanang may Diyos na kailanman hindi nagkakamali ang kanyang plano. At ang kanyang plano ay palaging para sa ikabubuti ng kanyang mga tao. Yan ang Diyos ng Biblia. Yan ang Diyos na pinapakilala ng kasulatan. At yan ang Diyos na pinagtiwalaan ng kapatid natin sa pananampalataya. Kaya yan ito ay apila sa atin. Hindi natin kailangan maintindihan ang lahat para lamang ibigay natin ang ating buong pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat siya ang nagbigay ng mga kalamidad ay siya rin nagbibigay ng kaaliwan. Yan ang Diyos ng Biblia. At kung yan ay siya ay nagbibigay ng kaaliwan, God decrees both the hardship and the hope. Yan yung pangalawang bagay na makikita natin sa talata natin. Doon sa verse 38 sabi doon, is it not from the mouth of the Most High that good and bad come? Alam niyo sa Hebrew context, yung good and bad ay hindi lamang patungkol ito sa moral na kabutihan at kasamaan. Ang salitang Hebrew na ginamit dito ay patungkol sa tumutukoy sa mga hindi lamang sa mga moral categories kundi sa life circumstances. Yung mga nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya, hindi lang ito basta sa moralidad, kundi yung mga pangyayari sa paligid na hindi inaasahan ng mga tao ng Diyos. Ibig sabihin, maging yung mga pagpapala, maging kapighatian, hindi ito lumalampas sa Diyos. Sa panahong ito, iniisip ng mga Hudyo na ang kasamaan ay isang tanda ng pagtalikod sa kanila ng Diyos. Yan ang kanilang iniisip sa panahon na sila ay nawasak. Ngunit binasag ni Jeremiah yung ganyang klase ng kaisipan, ang maling kaisipan na yan. Inaamin niya na kahit ang kapahamakan, ang hindi magagandang nararanasan nila ay mula rin sa Diyos. Hindi galing sa demonyo, hindi galing sa masasamang tao, kundi galing sa Diyos.
pinahintulot niyang mangyari yon. Hindi dahil masama ang Diyos. Hindi dahil ang Diyos ay lumikha ng kasalanan. Pinahintulot niya yun para sa isang layunin. Pero sa bagay na yan, mayroong pagkakaiba. Ang Diyos ay hindi masama. At walang anumang kasamaang makikita sa Kanya. Ang Diyos ay banal. At ang bawat sakit na pinahihintulutan niya ay may layunin. Siya ang Diyos na nagtutuwid sa Kanyang mga tao. Kaya ang pagpapala ay mabuti, pero ang disiplina ay isa ring kabutihan para sa mga mananampalataya. Huwag mong isipin na hindi ka mahal ng Diyos. Na walang pakialam sa iyo ang Diyos dahil pinababayaan Kanya pag tinutuwid ka. Hindi. Madalas tinitingnan natin na yung mga pagtutuwid ng Diyos ay pag-iwan niya sa atin. Madalas iniisip natin na pagka hindi mabuti yung nararanasan natin, iniwanan tayo ng Diyos. Pero minsan, yan ay pagtutuwid at disiplina ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Sapagkat maaring hindi na tama yung ating nilalakaran, maaring taliwas na sa kalooban niya yung ating mga ginagawa. Alam nyo, ang kasaysayan ng Israel ay punong-puno ng pagsaway sa Diyos. Nakita nyo ang kasaysayan ng Israel mula sa lumang tipan, punong-puno sila ng pagsaway sa Diyos. Pero tinutuwid sila ng Diyos upang ibalik sila sa tamang landas. At ganun din ang iglesia. Ganun din ang mga mananampalataya. Ginagamit niya yung mga karanasan na sa tingin natin na hindi mabuti upang hubugin tayo sa wangis ni Kristo. Upang hubugin tayo sa kabanalan ng Panginoong Hesukristo. Si Job sa kabila ng mga naranasan niya, ang sinabi niya sa Job chapter 2 verse 10, "Shall we receive good from God? And shall we not receive evil?" Mabuti lang ba yung tatanggapin natin sa Diyos? Hindi ba tayo tatanggap ng mga hindi mabubuting bagay? Dito lang sa talatang to, tinatanggap ni Job na maging yung mga pangyayaring hindi mabuti sa kanya ay may pahintulot at kontrol ng Diyos. Kaya pwede tayong magpahinga sa katotohanang hindi ito walang saysay. Ang bawat kirot ay may layunin. Ang bawat luha ng mga mananampalataya ay may direksyon. Ganyan yung sinabi ni Richard Sibbes. Sabi niya, "Afflictions are but God's furnace to refine His gold." Dinadalisay niya yung mga mananampalataya. Pinipino niya yung mga mananampalataya. Ginagamit niya yung mga hindi mabubuting karanasan upang hubugin yung ating pag-asa. Suriin mong mabuti yung sarili mo kung kanino nakaangkla yung pag-asa mo. Pero sa kabila niyan, diyan natin makikita ang ganda ng Ebanghelyo. Ang Diyos na nag-utos ng paghihirap ay siya ring Diyos na nagbigay ng pag-asa sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Sa krus, ang sukdulang paghihirap ay naging daan ng sukdulang pag-asa. Kung si Kristo ay dumanas ng sakit at hirap na hindi niya kasalanan para sa kaligtasan ng mga maraming mananampalataya, hindi ba't mas nakatitiyak tayo na sa ating paghihirap, mayroon ding layunin ang Diyos? Hindi niya nga ipinagkait yung bugtong niyang anak eh. Ibinigay niya. Walang kasalanan, naghihirap, nagdusa siya para sa ating makasalanan. At kung meron kang dapat pagdudahan, hindi ang Diyos. Pagdudahan mo yung pagiging makasalanan mo. Pagdudahan mo yung sarili mo. Kaya kung ikaw ay nasa ilalim ng mabigat na problema, kung ikaw ay nasa ilalim ng mabigat na probidensya, huwag mong kalimutan ang Diyos ay hindi lamang Diyos sa oras ng kasiyahan. Siya rin ay Diyos sa oras ng kahirapan. At kapag siya ang Diyos mo, kahit ang pinakamadilim na gabi ay may liwanag ng kanyang plano. Ayan ang Diyos ng kasulatan. Kaya paniwalaan mo na ang pagdurusa, bagamat masakit, ay hindi kailanman nasasayang sa ilalim ng pasya ng Diyos. Believe that suffering, though painful, is never wasted under God's decree. Lahat yan ay nasa ilalim at plano ng layunin ng Diyos. Huwag tayong magtampo pag tayo ay nakakaranas ng hindi mabuting karanasan. Maaring yan ay panggising sa atin ng Diyos upang ituwid yung mga mali nating kaisipan, mga baluktot nating paglakad. Ganyan niya iniibig ang kanyang mga anak. Nabasa natin sa Book of Hebrews na kanyang dinidisiplina yung kanyang minamahal. At kung mahal ka ng Diyos, hindi lang pagpapala.
pati palo kasama sa mga mananampalataya upang ituwid yung ating mga nilalakaran. At huwag nating ipagpalagay na ang kapighatian ay parusa agad ng Diyos. Minsan ito ay paanyaya sa mas malalim na pananampalataya. Sinusubok nito yung ating pananampalataya kung gaano na ba ito kalapit sa Kanya. At sa bawat pagluha natin, naroon ang kamay ng Diyos na umaakay at nagtutuwid. Alam nyo, ang pag-asa ay hindi nangangahulugang mawawala ang hirap agad. Madalas meron tayong kaisipan na ganyan na ang pag-asa ay biglang mawawala. Yung mga pinagdaraanan nating mahihirap. Sa halip, ang hirap ay bahagi ng paraan kung paanong dinadala tayo ng Diyos sa tunay na pag-asa. Hindi pag-asang ibinibigay ng mundo, kundi pag-asang iniaalok ng Ebanghelyo. Pag-asa sa Panginoong Hesukristo. So every trial, no matter how painful, is guided by God's holy and loving plan. Alam niyo si Charles Spurgeon, siya ay madalas napuan ng depresyon at ng kanyang gout. Panahon nun, uso na yung gout. Sa isang sermon, sinabi niya na I have learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. I have learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. Para kay Spurgeon, ang matinding hirap ay hindi sa gabal, kundi tulay patungo sa mas malalim na pagtingin sa kabutihan ng Diyos. Dumadaan ba tayo sa matinding hirap? Sabi ni Spurgeon, hindi yan sa gabal. Yan ay tulay patungo sa mas malalim na pagtingin sa kabutihan ng Diyos. Hindi lang natin nakikitang mabuti ang Diyos dahil mabuti yung nangyayari sa atin. Dapat din natin tingnan ang kabutihan ng Diyos sa panahon na hindi pumapabor sa atin yung mga pagkakataon. Sa mga panahon na may nararanasan tayong sakit, pagdurusa, pagkabigo, mabuti ang Diyos at hindi yun magbabago. At sa kabila ng kabutihan ng Diyos, may plano siya para sa kanyang mga mananampalataya. Hindi ito salita na nambobola lang para paniwalain tayo. Ito ay salita ng katotohanan mula sa Diyos na soberano. Kaya hindi siya bumitiw si Spurgeon sapagkat alam niya na kahit yung bad ay may bit-bit na pag-asa. Ayan yung hamon sa atin. Bilang mga mananampalataya, bilang isang iglesia, tanggapin natin kapwa ang paghihirap at pag-asa mula sa kamay ng Diyos nang may mapagpakumbabang pananampalataya at matatag na pagtitiwala. Receive both hardship and hope from God's hand with humble faith and persevering trust. Pareho natin tanggapin yung mga pangyayari. May pangyayari sa atin na dulot ng kasalanan natin, pero may mga pangyayari na hindi natin inaasahan bilang plano ng Diyos. At dapat ay pareho tayong bukas sa ganyang mga pagkakataon. Huwag tayong maging sarado na puro pagpapala lang, puro kabutihan lang, puro magagandang karanasan lang. Dito ay hinuhubog ng Diyos yung ating pananampalataya. Sinusubok ng Diyos yung ating mga espiritual na estado, kung kanino talaga tayo nakakapit, kung kanino talaga tayo nagtitiwala. Pag may karamdaman tayo, hindi ba't lumalapit tayo sa doktor kasi mas alam niya. Mas alam nila kung ano yung, madadiagnose sila kung anong meron ka sa sarili mo. Pero ang Diyos, hindi lang yung karamdaman mo yung nadadiagnose niya. Nadadiagnose niya yung tunay mong estado sa harapan niya. At walang lihim na hindi alam ng Diyos. Walang pangyayari ang lampas sa mga plano ng soberanong Diyos. Kaya ang mga mananampalataya ay tinatawag na tumanggap ng parehong pagpapala at pagsubok sapagkat sa parehong ito tayo hinuhubog. Ang pagtanggap na sa soberanyang Diyos ay pagtanggap din sa bawat landas na kanyang itinakda. Kaya sabi ko kanina, simula pa nung pangangaral sa God's sovereignty, isa ito sa pinakamahirap na lunuking doktrina, maging na mga mananampalataya. Sapagkat iniisip ng marami na ang Diyos ay para lang sa kabutihan, puro mabuti lang, puro pabor lang, puro blessings lang. Hindi yun totoo. Naalala ko nung nag-aaral ako sa seminary,
Isang pastor yung nagtanong sa akin na, ang Diyos mo bang, kinikilala mo bang Diyos ay soberanong Diyos na nagtatakda ng mabuti at masama? Sabi ko, hindi. Ang sagot niya sa akin, hindi mo kilala yung Diyos mo. May katotohanan sa bagay na yun. Dito nakita natin sa buhay ni Propeta Jeremiah at sa kanilang karanasan bilang mga tao ng Diyos, bilang bayan ng Diyos, pareho nilang naranasan ang biyaya at ang kapahamakang tinamasa nila para mas lalo silang mapalapit sa Diyos. Kaya kung ikaw ay bisita namin ngayon sa ilalim ka ng pagsubok at wala ka pa sa Panginoong Jesucristo, wala kang tunay na pag-asa. Ang soberanya ng Diyos ay isang kagimbal-gimbal na katotohanan kung wala kang tagapamagitan. Kaya ang panawagan ng Ebanghelyo ay pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pananampalataya sa bugtong ng anak siya na nagtiis sa ilalim ng puot at galit ng Diyos para sa mga makasalanan ay handang magbigay ng buhay na walang hanggan kung lalapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. At para sa ating mga mananampalataya, huwag nating sayangin yung mga kirot at tumutol tayo sa mga pinagdadaanan natin. Alalahanin natin na ang paghihirap ay may misyon. Ikaw ay gawing kawangis ng Panginoong Jesucristo. At sa ating pagtatapos, hindi natin laging maiintindihan ang ating sitwasyon. Pero mapagkakatiwala natin ang Diyos na humahawak sa lahat ng bagay. Alam natin siya yung may kontrol. At ang suktulang patunay nito ay walang iba kundi ang krus ng Panginoong Jesucristo, kung saan ang pinakamatinding kapahamakan ay naging daan ng ating kaligtasan. Ang Diyos na nagpapadala ng hirap ay siya rin nagbibigay ng pag-asa. At yung bagyong hinahayaang dumaan ng Diyos ay may dala ring bahaghari pagkatapos ng bagyo. At yan ay pag-asa sa mga mananampalataya. Ngunit may babala ito sa atin. Huwag nating kalimutan na ang Diyos na may kapangyarihan sa kanyang bibig, sa bawat salita niya, meron ding bigat na walang hanggan sa salita niya. At ang parehong bibig na nag-utos ng hatol sa Jerusalem, sa Juda, ay ang bibig ding nagsabing, the steadfast love of the Lord never ceases. Dito rin nanggaling yon sa Lamentations chapter 3. Yung mga salitang yan. Yung hymn na Be Still My Soul, ni Katharina von Schlegel, isinulat niya, sabi niya doon, live to thy God to order and provide. So isang paalala na sapat ang Diyos sa lahat ng panahon. Mabuti man ang iyong nararanasan o hindi mabuti na mga karanasan, sapat ang Diyos sa lahat ng panahon. Yan ang makikita nating katotohanan na naranasan ni Propeta Jeremiah, na sa kabila ng mapait na mga karanasan, nakita niya ang kabutihan ng Diyos. Tinanggap niya ang katotohanan na hindi lamang mabubuting bagay ang pwedeng maranasan ng mga tao ng Diyos, maging yung mga pagdurusa, sakit, at mga bagay na hindi pabor ay pwedeng gamitin ng Diyos para sa kanyang mga tao. Manalangin tayo, dakilang Diyos, salamat sa katotohanan ng kasulatan. Nagbibigay ito sa amin ng assurance na maging sa hindi mabuting karanasan ng iglesia, maging pang personal man ito o pang ministeryo, ito ay hindi labas sa iyong providensya. Salamat sa katotohanan na yung mga sakit na naranasan namin, mga bagay na hindi namin inaasahan na biglang nangyari, tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy na magtiwala sa mga masalimuot na karanasan na ito. Tulungan mo kami na, O Diyos, na buksan ang aming mga mata ng pananampalataya upang patuloy naming makita na ang kabutihan ay hindi lamang sa mga bagay na mabuti, maging sa mga kapahamakan ay may tinuturo kang kabutihan upang mas lalo naming makita ang kagandahan ng Panginoong Jesucristo. Dalangin ko, O Diyos, na piliin namin ang katotohanan ng salita niyo kaysa doon sa mga sarili naming pakiramdam at karanasan. Dalangin ko, O Diyos, sa patuloy mo kaming ilapit kay Jesus upang makita namin na ang aming mga pinagdadaanan ay bahagi ng iyong plano at hindi ito labas sa iyong soberanong kalooban. Dalangin ko, O Diyos, na maging iglesia kami na tumitingin sa pagkasoberano mo, maging mabuti man o hindi ang aming mga nararanasan. Patuloy na ipahayag ng aming mga labi na ikaw ang Diyos sa panahon ng kabutihan at ikaw din ang Diyos sa panahon
ng karamdaman. Salamat, O Diyos, sa oras na ito. Purihin ka sa pangalan ng Jesus. Amen.